Tinatayang aabot sa 200 na mga bus ang pumapasok at lumalabas sa Cebu South Bus Terminal bawat araw. Maging ang manager ng Cebu South Bus Terminal ay personal na nagpahayag sa mga bus drivers at sa mga pasahero patungkol sa seguridad. Ayon kay Carmen Quijano, sa pagpasok pa lang ng bus sa terminal ay iniinspeksyonan nila ito, lalo na pag lumalabas na ito para pumasada, para masigurado na walang overloading ng mga pasahero at nasa ayos na kondisyon ng sasakyan. The management urged the drivers to check first their brakes, lights, the oil, the water, the air and gas before going to trip. This is very necessary. And we never allow the driver na overloading. Saksi ang UNTV Cebu sa ginawang inspeksyon sa kalagayan ng isang bus at nakitang walang itong problemang teknikal. Ayon kay Quijano na maaaring iba ng sasakyan sa terminal pag hindi ito susunod sa protocol, lalo na sa overloading. We will let the guard check, call the driver so we can impose some policies to be followed or suspenso. Ipasuspenso na to, it's the administrator from the Cebu South Bus Terminal that would impose that. Sa kabila na naging alarma sa Cebu ang sunod-sunod na bus accident, kampante pa rin ang mga pasahero na bumiyahe papuntang Cebu South. Wala akong takot na sumakay na palagi ng bus. Linggo-linggo nandito ako sa Cebu. Hindi ako natatakot na sumakay ng mga malalaking bus. Lahat ng mga drivers dito, maliban sa iba, lang sumakay ako ng ibang bus, parang lumilipad. Akala ko parang nakahit-hit. Laging paalala ng namamahala sa Cebu South Bus Terminal ang kaligtasan ng mga pasahero, ngunit ang tanong, kung nakakasunod ba ang mga bus driver sa mga tamang procedures ng safety driving na pinapatupad pag lumalabas na ito sa terminal. Rene Sisante para sa Hataw Balita ng UNTV News Worldwide. Rene Sisante para sa UNTV News Worldwide at ito ang balita. Rene Sisante, Fast Break News, Cebu.